saging to ka. From Cebu City to Bacolod, Bacolod to Iloilo City. Ang tanong, magkano ang pamasahe ng tao at magkano ang babayaran mo pag may kasama kang motor? In this video, I'm going to show you the step-by-step process and all the expenses you need to prepare in case you have plans to travel on these islands. Panibagong araw at panibagong adventure na naman mga ka-wonder. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ito na yung in-order natin mga ka-wonder ha. Paa ng manok, nasal, yung paborito nating bok choy at isang kanin. Ewan ko ba? Ano kanta na? Bakit masarap yung bok choy dito sa Bacolod? Magsisimula ang paglalakbay natin mula dito sa isla ng Mactan, Mandaue at papuntang Tabuelan Port. Today is Thursday, January 22, 2026. It's a good day to travel but it's also a windy day. Umalis tayo ng Mactan past 9 AM na this morning mga ka-wonder. Kung manggaling ka ng Mactan, Cebu, ang biyahe papuntang Tabuelan Port ay more or less nasa 2 oras lamang. Of course, depending on the weather and traffic conditions. Paminsan-minsan ay di ko rin mapigilan ang paghinto para sulyapin ang mga nagagandang tanawin sa parteng ito ng probinsya ng Cebu. Mula Danao at ang dalawang coastal areas ng Katmon at Sogod na talaga namang mamamangha ka sa angking ganda ng kanilang mga baybayin. Sementado na rin ang lahat ng mga kalsada at higit sa lahat ay walang traffic. Kaya nakakadagdag ito sa isang matiwasay at nakakaaliw na paglalakbay. Ang pagtawid naman sa gitna mula sa bayan ng Lugo papuntang Tabuelan ay dito mo makikita ang mga luntiang kabundukan sa probinsyang ito ng Cebu. Mapuno, maaliwalas, malamig at presko ang hangin. Ayan, finally nakarating na rin tayo dito sa may Tabuelan. Ang hanapin na lang natin ngayon is yung papuntang port. Ang gagawin na lang muna natin ngayon is kakain muna tayo dahil hindi pa tayo nananghalian. Ayun o. May sisig, adobong baboy. May sisig kami, pwede ka sisigan ng bago. Sisig, sir. Nag-stop over muna tayo dito para kumain kasi hindi pa tayo nag-breakfast at hindi rin tayo nananghalian, so sabay na. Ano to, parang tawag nila is brunch. Ang in-order natin is sinigang na baboy yata ito at kanin. Goods na to sa atin ngayong araw.
Kaya nakapag-pagastos na tayo. Dito pala sa Tabuelan, medyo may kamahalan yung gasolina dito. Mga nasa 64.98, almost 65 pesos na. Compared dun sa Cebu, parang mga nasa 56 or 55 pesos lang dun sa Cebu. So dumating tayo dito kanina sa Tabuelan around mga 1:40 in the afternoon. So time check tayo ngayon, nasa alas 2 na. Didiretso na tayo ngayon doon sa may pier. Ayan, nakikita ko na yung pier nila. Nakarating na tayo dito sa Tabuelan Port mga ka-wonder, at ngayon kukuha tayo ng ticket. Tingnan natin kung magkano yung maggastos natin. Tagpila ang pasahero o motor? Pamas 130. Okay, 130. Kung sa oras na mo, kwan, larga busing. Karon, padung na lang ka. Pila ang pasahero? Terminal pera ni sir. Terminal pila. Oh. Kaso man ang ubayad sa ticket sa kwan? Dito Barko na. ra? Barko na. Wa kay angkas no? Wala. 40 ra. 40. So yan guys, kailangan na natin makapasok ng barko kasi paalis na pala. Kung sa oras ang sunod niya, kwan, biyahe? 1:30. 1:30? Ano? Wala na kay tan, nagkuha ko yung balot, matumba na. Oh, okay. So na po yung mabot taon? Oh, 130 mabot. 1:30? Ah, okay. Yan, ang sunod na buti na lang at tuloy-tuloy yung biyahe ng mga barko dito. So 1:30 na naman yung sunod na biyahe. Ang binayaran natin sa motor 130 pesos lang. Tapos yung terminal fee is 40 pesos. Di pa natin alam kung magkano naman yung pamasahe ng barko papuntang Escalante. Yun ang malalaman natin mamaya. Hindi na tayo nakasakay dyan sa St. Isidore na V-Star na yan kasi puno na nga yung mga sasakyan at hindi na daw pwedeng itali yung motor natin kasi puno na. Ang gagawin na lang natin ngayon is magantay tayo dahil may paparating pa daw na barko at yun ang susunod na sasakyan natin. Maliit lang ang Tabuelan Port at mga ka-wonder, no? Kung nakikita nyo, ayun na yung barko at dito sa gilid may mga tindahan dito na pwede kayong bumili, pwede kayong kumain, may mga maliliit na karinderya din. Ito nga't may mga upuan din dito sa labas. Kakaalis lang ng isang barko kanina na dapat yun sana yung sasakyan natin, kaya lang puno na. Ngayon may dumating na naman na bago. Ito, ano to? Ay MCT Sacred Heart of Jesus na V-Star. Finally, nakapasok na tayo. Sa inyo may motor mo wala? Naana dito ang motor. What? 550 mo ah. Ha? 550 ang mo ah. 550? Pati ang motor? Sa 550 pesos, kasama na yung pasahero kasama na yung bayad mo sa pasahero. Ito na yung updated rate adjustment. Bayad sa mga transportation. Ayan guys, ano, paalis na tayo. More or less 3 hours na yung biyahe natin. Time check, 7:15 in the evening. Dumating na yung barko dito sa Escalante.
dito sa Escalante. Gagawin natin ngayon, pupunta muna tayo ng Bacolod City. Ayan guys, nakikita natin dito sa ways natin ang Bacolod galing dito sa Escalante. Galing dito sa Escalante, kung motor, aabutin siya ng 69 kilometers. At ang biyahe niya is 2 hours and 11 minutes. Wala kay Kinsey? Wala. Paglabas pala dito sa port, may babayaran pa palang 65 pesos. So yun guys, past 10 in the evening na nang dumating tayo dito sa Bacolod City. At halos lahat ng mga establishment dito ay sarado na. At eto naman, may nakita tayong street food dito. At tatanong tayo dito kung anong makain. Tayo nga niyo. Ara po mo ba, Choy? Wala na? Jeng! May batsoy pa ka ma? Choy? O, may atra ba? Ara pa? Para pa pero pabukalan pa kay Gina lang wala nagbukal. O sige, mahulat na lang ito. At syempre, order na rin tayo ng... Ako, baboy na naman yung paborito natin. Alam mo, inasal. Ikaw, mag-chicken naman tayo ngayon. Kasi nagbaboy na tayo kanina. Ayan guys, sobrang lamig ngayon dito sa Bacolod City. Naka-jacket na nga ako. Ayan, ito na yung in-order natin mga ka-wonder, ha. Paa ng manok, inasal, yung paborito nating batchoy, at isang kanin. Ewan ko ba? Ano kang kana? Bakit masarap yung batchoy dito sa Bacolod? Hindi ko ina-expect na ganitong oras ng gabi. Nakikita nyo yung ito, parang street food lang siya. May na-timingan pa rin tayong masarap na batchoy. Guys, grabe talaga. Bukas na sa Iloilo ko. Twice na ito na may natikman akong masarap na batchoy dito sa Bacolod City. Sabaw pa lang, panalo na. My God. Bakit nandito sa Bacolod yung masarap na batchoy? May isa pa tayong lugar na pupuntahan. Siguro bago tayo babalik ng Cebu. Yung place na dating kinainan namin ng best friend ko. Babalikan ko yun kasi yun din yung isang masarap na batchoy na natikman ko dito sa Bacolod. This is my second time. Hindi ko lang alam o siguro baka lahat ng mga, hindi naman siguro lahat, baka majority lang. Pero bakit may masarap na batchoy dito sa Bacolod? Yan yung tanong ko talaga. Hindi ko pa natikman yung manok, pero tikman natin yung chicken. Yung chicken nila, kung titingnan nyo guys, ganito para siyang maputla yung kulay. Typically kung bibili ka ng mga chicken inasal, like sa mga inasal, parang kulay orange o medyo kulay pula yung pagkaluto ng manok. Pero ito tikman natin. Oh my God! Ang sarap! Ang sarap ng inasal. Isipin nyo to, tingnan nyo. Ang kainan na to, nasa kanto lang ng kalsada. Ubos, Gin!
My God, bakit ganito? Gusto na po, yun naman bilang. Napakasarap guys. Kung i-rate ko siya ng 1 to 10, my God, 100. So yun guys, nahanap din natin tong Pension Bacolod. Ayan, open pa naman sila ganitong oras. Hello, good evening. Do you have a bacon too for one? Yes, sir. Thank you. Yung susiyan ng dansa na miss. Okay, thank you. Eto na guys, ang room natin. Simple lang. Pero dalawa yung kamay. Tulugan lang ng isang gabi. The next day. Good morning! Nakaligo na tayo at ngayon naman ay pupunta na tayo sa Iloilo. Ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo dun sa Breadco Port. Yung kagandahan pala dito sa sa pension house na to, may kainan na dito sa loob. Hindi mo na kailangan lumabas. Lahat yung mga kailanganin mong pagkain nandito na. May mga tinda na rin silang sitsiriya. Time check tayo. It's 10:14 in the morning. Andi, entrance ticket lang sir lang. 95, sir. 95? So, andito na tayo ngayon sa Breadco Port dito sa Bacolod. At yung nakikita nyo ngayon itong dalawang barko. At isa sa kanila ang gagay ngayon at yung masakyan natin papuntang Iloilo. 53! Ang click na ito. O katong puti ang pan. Maraming tao. Makaka-wonder, no? Ito yung as of January 1, 2026 yung effective freight adjustment nila, yung bayad. Yan, regular adult 100, tapos yung motor, ayan nakalagay 400. Ayan, para magka-idea kayo sa mga 4-wheeler. Ayan mga ka-wonder, no, dumating na tayo dito sa Dumangas, Bacolod Port. Mas kilala siguro sa tawag na Dumangas Port.
Eto na ang ating total expenses from port to port. Hindi ko na isinama dito ang pagkain at gasolina ng motor. Bakit? Sa pagkain kasi, conforme lagi yan sa budget mo. Nasa iyo kung gusto mo kumain sa mga mamahaling restaurant o sa simpleng karinderya. Sa gasolina naman, Mario Josep, alam ng mga Honda Click owners yan kung gaano katipid sa gasolina ang ganitong klase ng motor. Okay, unahin natin ang Tabuelan Port sa Cebu Province papuntang Escalante Port ng Negros Occidental. Yung arrastre and stevedoring service ay 130 pesos. Terminal fee, 40 pesos. Pamasahe ko at sa motor ay 550 pesos. Yung exit fee ay 65 pesos or a total of 785 pesos. Next is Bredco Port sa Bacolod City papuntang Dumangas Port. Yung sa entrance toll booth ng port ay 95 pesos. Pamasahe ko at ng motor ay 400 pesos or a total of 495 pesos. Ngayon kung pagsamahin natin ang dalawa, all in all our total expenses is 1,280 pesos. Kung umabot ka sa dulo ng video natin ito at kung nakatulong sa iyo ang vlog natin, share, like, and subscribe na sa munting channel natin. O hanggang dito na lang muna ulit. See you on our next adventure. Finally, dumating na yung order natin na Super Batchoy. May boiled egg. Tapos yung puto, Mountain Dew.